Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. As we progress through the weekdays of the fifth week of Lent, my dear brothers and sisters, it is evident that we are drawing nearer to the commemoration of the Paschal mystery of our Lord. This moment holds profound significance for all of us, as it brings a deeper sense of realism and reflection to the spiritual dimension of our lives. Mga minamahal na kapatid, dinadala po tayo sa isang katotohanan at may liwanag na buhay sa ating paglalakbay na ito. That's why in our gospel today, Jesus confidently declared that He is the light of the world, a light that illuminates each and every one of us. As we heard, as Jesus told the Pharisees, I am the light of the world. This proclamation of Jesus is urgently needed in our time. Although the true light exists, my dear brothers and sisters, we continue to walk in darkness as if no light were present at all. While some recognize that this truth and others remain unaware as they continue to be influenced and guided by the values of the world. Mga minamahal na kapatid, si Jesus ang ilaw nating lahat. Si Jesus ang gumagabay sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong magpalinlang sa paggabay ng mundo na ibinibigay sa atin ngayon, dahil kung ito ang ating susundan sa buhay araw-araw, hindi po natin alam kung saan ito patungo. Kaya po, binibigyan tayo ng ilaw o liwanag ng ating Panginoon upang tingnan at sundan, at yan ay may kahulugan at may patutunguhan. Those who have been enlightened by the light of Christ, my dear brothers and sisters, are called to ensure that this light continues to shine through them, especially for the benefit of those who do not yet fully know Him and those still bound by the distraction and attachment of the world. Yes, my dear brothers and sisters, we affirm in ourselves this declaration of our Lord by acknowledging Him as a divine light that reaches and enlightens humanity, ang ilaw na lumiliwanag sa sanlibutan at sangkatauhan. Just as the light of the sun sustains life on earth, so too, my dear brothers and sisters, does the light of God makes our spiritual life possible. Kung ang ating pinanghahawakan at tinatanggap ang liwanag ni Jesus, ang buhay pangalakbay pananampalataya ay tunay na taglay ng bawat isa sa atin. We are here, my dear brothers and sisters. We live because we dwell in this divine light. Naglalakbay tayo, nawa mga minamahal na kapatid, daladala at nakikita at naglalakbay sa liwanag ni Jesus. Liwanag ng Panginoon na ibinibigay sa atin upang tayo'y maging maayos ang ating pamumuhay. In order for humanity to continue truly living, my dear brothers and sisters, one must follow this light. Kailangan natin tingnan at huwag tayong magsawa at maghinawa na tumingin at magpailaw mula sa ating Panginoon. That's why, my dear brothers and sisters, as we remain focused or choosing on that light of Jesus in our lives, truly
we are guided accordingly. Kaya po, kung madilim, kung may dilim ang buhay natin, hindi po natin tiyak na lubos kung anong katiyakan ng ating buhay paglalakbay. To choose darkness instead, my dear brothers and sisters, is to choose a path that leads to spiritual death. Mawawala ng saysay ang pananampalatayang biyaya at bigay sa ating lahat. Kaya po, magtiwala sa liwanag na dala ni Jesus. Ito ay isang kinabukasan natin lahat para sa buhay na makahulugan. Mga minamahal na kapatid, magtiwala at umasa sa liwanag ng Diyos upang tayo'y patuloy naglalakbay na may kinabukasan, na may kahulugan, hindi nasasayang ang bukas makalawa. Kaya po, ang ilaw na ito, na taglay at ibinibigay sa atin ng Panginoon, kailanman hindi ito mamamatay. Dahil ang ilaw na ito ay isang buhay na ibinibigay sa bawat isa sa atin. By keeping our focus on light, Jesus will receive guidance in accordance with His will. My dear brothers and sisters, by keeping our focus on the light of Jesus, we receive guidance in accordance with His will. Let us therefore allow Jesus' proclamation in our hearts today that He is the light of the world to resonate through our lives, reflected in both words and our actions every day. Amen.